Magandang umaga mga kapatid. Ako po pala si Sis Marina Riaga Garnasi. Nandito po ako upang magbahagi ng daily short testimony ngayong araw na ito, Huwebes, August 28, 2025. Ito nga pala po ang napili kong verse na ito. First Pedro chapter 1 verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Yes, Amen po. Hallelujah, Jesus Christ. Ang naranasan ko po sa pagsubok na ito ay yung isa kong anak na ipangatlo ay nakalunok po siya ng piso. Siya po ay si Rolando Jr., yung junior po namin. Sabi po niya nakalunok daw siya ng piso. Hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman siya binigyan ng piso. Nung tinanong namin siya, sabi niya pinulot daw niya yung piso sa ilalim ng bahay ng nanay ko. Yun po pinaglaruan niya. Yung sa Pilipinas Got Talent na panood niya, ginaya niya, ganyan niya, tapos hanggang napunta sa bibig niya. Nung nalunok niya po yun, talon po siya ng talon. At sinabi niya sa ate niya, "Ate, nakalunok pa ako ng piso." At pinagmumura pa po niya ang ate niya kasi parang ang ate niya ang sinisisi. Yun po. Tapos hindi alam po ng papa niya na nakalunok ng piso ang anak niya kasi nandun sa bayan, nag-helper, nagtrabaho po, kinuha siyang helper. Yun po. Tapos inutusan ko ang kapatid ko na puntahan yung asawa ko, pauwiin dito kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kasi natatakot na ako. Tapos sabi ang kapatid ko pumunta na doon, tapos pag uwi nila dito magkasama na sila ng asawa ko. Tapos pagdating ng asawa ko, sabi niya, "Anong nangyari?" Sabi ko, "Nakalunok ng piso si Junior." Di ko naman alam yun na nakalunok siya kasi hindi ko naman binigyan. Tapos sabi ko, "Dalhin natin sa doktor." Dinala namin sa doktor, pumunta kami doon sa Karigara. Tapos nung time na yun, mayroong pala checkpoint. Tapos may mga pulis na bantay. Hindi naman kami pwede magduro-diretso kasi yung motor namin walang restro. Tapos nung pumunta ang asawa ko, iniwan lang muna kami. Tapos pumunta ang asawa ko, sabi niya, "Sir, pwede po kami makadaan kasi emergency lang po." Sabi naman po ng pulis, "Sige. Ano pong emergency?" Sabi ng asawa ko, "Yung anak ko nakalunok po ng piso." Sabi po ng pulis, maitatain na lang daw yon, mag-anuhan lang po namin, bantayan, kung hirap maghinga, delikado po yon kasi baka makabara dito sa lalamunan niya. Tapos nung nakapunta na kami sa Karigara, sabi pala doon ng mga bantay, wala daw naka-duty na doktor kasi yung doktor na mag-i-x-ray kasi po holiday, piyesta po yun ng mga patay, November 2. Tapos yun po, sinabihan kami na bumalik na daw lang po kami pagka kinabukasan November 3 na po. Tapos umuwi na po kami, bumalik na lang po kami ulit sa pagka kinabukasan November 3. Tapos yung po, nandun na po yung doktor, napa-x-ray na po yung anak namin. Tapos nag-antay po kami ng resulta. Sabi po ng doktor, yung lumabas na po ang resulta, tinawag na po kami. Sabi po ng doktor, wag na po kayong mag-alala kasi nasa loob na daw ng tiyan. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Sinagot po niya yung mga dasal namin.
na hindi mapahamak ang anak namin. Yun po, sabi ng doktor, pakainin lang daw po siya ng malalambot na pagkain para maitai daw po niya. Salamat po sa Panginoong Hesus at pagka-11 days po, naitai po ng anak namin yung piso. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoong Hesus na hindi po kami niya pinabayaan, pinakinggan po niya yung mga dasal namin. At salamat po sa Panginoong Hesus na yun po na idaos namin ang pagsubok na yun at nakayanan po namin. God is great all the time. Hallelujah, Jesus Christ. In Jesus Christ, Amen. Yun po, ang pagsubok na yun, huwag po natin susukuan. Ito'y ating po makakayanan pagkat ang ating Panginoong Hesus at patuloy lang tayo mananampalataya sa Kanya.